How's it going mga kamatis, mga kaibigan? And welcome back to another content. Ngayon po, bago tayo magsimula, gusto ko lang po sanang malaman nyo na meron tayong mga batas in relation to financial literacy. Okay? Yung mga school nyo, dapat ay meron silang financial education. Okay? And yung mga sangay ng gobyerno, halimbawa po ang DTI. Ang DTI ang isa sa pwede nyong lapitan pagdating sa yung sa Micro, Small and Medium Enterprise Development Council under Department of Trade and DTI, Department of Trade and Industry. So pwede nyo silang hanapin kung saan yung mga legit na nagtuturo ng business. Okay? So importante po itong yung malaman kasi po ngayon nagkalat na po yung mga courses na ang mamahal nila. When in fact, may libre namang edukasyon na provided ng ating gobyerno. Halimbawa po, wala kayong pera, pwede kayong mag-enroll sa public school dahil po ang yung education po ay rights ng bawat tao. Basic human rights po 'yan. Okay? So hindi po rason na wala po tayong pera. So kailangan nyo lang tong makuha tong background na to kasi nga ang topic natin ay ang mga paborito nyo, si Franklin Miano at saka si Carl. Na mga nagtuturo ng financial literacy. So may qualifications pala and we will learn that for today's video. Okay, so si Franklin Miano muna. Hindi, si Carl muna kasi tapos pupunta tayo kay Franklin Miano. Okay? So hanapin ko lang yung video ni Carl. Okay, ito. Kasi mabilis kasi for example, in terms of handling money, ngayon pa lang kahit let's say 20k, 10k yung monthly cash flow mo, ang hirap na i-handle Ulitin mo, kasi Carl. for example, in terms of handling money, ngayon pa lang kahit let's say 20k, 10k yung monthly cash flow mo, ang hirap na i-handle Bakit mahirap i-handle yun? Saan mo kinuha? Kasi ganito yung salita niya is based from his experience, based from testimonials yan ng sarili niya, gets nyo? And when we are studying a business which is can be understood through science or yung methodology ng science, yung testimonials is yung weakest form of evidence. Kailangan yung gamitin yung scientific method in analyzing things, okay? So yung sa kanya, usually pag nagsasalita siya based from experience lang. Okay? Kasi hindi naman siya nakapagtapos facts yun. Ade-debunk niya ba ako? Pag sinabi kong hindi ka nakapagtapos, Carl, totoo naman yun, okay? So, I just wanna highlight that, not to diss him. Ang hina-highlight ko doon kasi po, yung mga nagtuturo po ng financial education, katulad halimbawa po ni Sir Richard Tadeos, they are qualified. May qualifications yan. You have to take this course and business school before you can teach financial education. Nakukuha po ba? Oh, 'di ba? Miski yung pagtuturo ng negosyo mismo, as in ang namamahala po diyan ay DTI, which lo and behold mga degree holders po yan. Hindi ko kaya talagang yung diskarte or diploma na yan, talagang katarantaduhang malaki yan na inimbento ng mga nagbebenta ng mga course. Okay, tuloy na natin, Carl. Lagay na natin dito yung para alam ng taong bayan na meron tayong financial education. What more pag marami nang pumapasok ng different sources of income? Ang hirap niya i-handle. Oh, 'di ba? Ayan yung pero mo sino makikinig diyan? 15 years old, 17 years old na pag tinignan mo siya, wala siyang context, 'di ba? So, yung mga ganyan, it's dangerous advice kasi parang paano ko kukuha niyan, coach? Sumali ka lang sa course ko. Tuturuan kita kung paano dumami yung source of income mo. Client 1, client 2, client 3, client 4. Ibig sabihin nun, 4 sources of income. Of course, it doesn't work that way. That's why kung gusto nyong matuto ng education kung gusto nyong matuto ng financial education, there are correct ways para matuto, okay? Hindi yung mga nasa TikTok lang na kung sino nagbebenta ng course, okay? Yung mga totoong teacher, pag aaralin ka, bumalik kayo sa school. May mga business school naman Don't tell me yung business school, yung school ni
quote-unquote school ni Franklin Miano at saka course niyan, mas higit pa doon? Of course not. Okay? Masakit siya sa ulo. Kaya I always advise my Okay. student to start small. Yan, o yan, yung student. Biruin mo, nabasa ko na yung ano nito yung curriculum, CV, yung curriculum vitae. Tama ba? Yung resume niya. Nakasulat doon, yung kanyang college, 2022 to 2026. Parang ganun yung ano niya. Ewan ko, hanapin nyo na lang. But, ang nakasulat doon, mukhang nag-aaral pa siya. Pero totoo lang, nag-drop. I will stop my college yan. Pero ang lakas magtawag ng student. Ano ba yan? Carl, you are not qualified by any form of the imagination to teach people financial literacy. Sorry. Oh, you can sue me for that kung gusto mo. Pwede. Pero ako, ang basihan ko, ang basis ko is the law of the land. Okay? Yung mga batas ng Pilipinas. Yun yung ano ko. Yun yung basihan ko na through reading this, na naintindihan ko na may qualification pala ang pagtuturo. Hindi lang kung sinong tao na gumawa ng course, teacher na agad. Hindi ganun yun. Tuloy natin. Kahit maliit lang kinikita mo, i-handle mo ng maayos yan. On my end, dahil ginawa ko yon, alam ko kung nawawala yung 0.1 ng pera ko. Alam ko kung nawawala. 0.1? Paano yun? Hindi, paano nga yun? Literal. Sige na Wala lang. yung 10 pesos na pera ko. Saan to nanggaling ha? Hanapin ko yan. Kasi every details matter. Detail. Walang S. Okay? Every detail matter. Okay? Pero sige, sabi mo may plural na. Anyway mga kamatis, yan po yung sinabi ni Carl. Ngayon, pupunta na tayo sa ating paborito na si Franklin Miano na may 10 negosyo. Okay? Ulitin ko lang sa mga kabataan dyan. Hindi naman Ang tanong dyan, qualified ka ba? Yun talaga una. Tanungin nyo muna. Teacher, qualified po ba kayo magturo? Pag hindi, huwag magturo. Hanapan ng lisensya. Hanapan kung saan nag-graduate. Yun po ang kailangan. Kasi pag po wala yun, bogus po yan. Okay? ulitin ko lang sa mga kabataan dyan. Hindi naman namin pinupush na kami mga negosyante na pabayaan nyo na yung Ilan ang sa negosyo mo? Ilan ang sarado? 1? 2? 3? Temporarily closed. Tuloy natin. aral nyo. Hindi naman kayo yayaman dyan. Hindi naman technically ganun. Ang pinapoint namin is kailangan mo dumiskarte na maaga para mamulat ka na maaga. Kaya yan ang mahirap dyan. Kasi tandaan nyo, business is always risk. Okay? Saan ka kukuha ng kapital? 'Di ba? Magtatrabaho ka muna para kumuha ka ng kapital kung hindi naman mayaman yung magulang mo. Kung mayaman, pwede. Kaya nga ang ating batas ay nagtuturo ay meron silang provision na ito. Act of Promoting Entrepreneurship and Financial Education. Saan dito nababasa ko na mag-enroll ka sa MSB? Wala. Actually, kapag binasa nyo yung MSB na terms and conditions, ito sa kanila galing to. Ayan, papakita ko sa inyo. Multi-Service Academy Course 2.0. Note that this does not present itself as a post-secondary school and does not provide educational state credits, state-authorized degrees, or certificate that will be used for post-secondary school benefits or alternative of any kind. So, it does not pose itself as a school. Kasi hindi ka wala kang credits na makukuha sa kanya. Kuha nyo. So, wala ka talagang makukuha dyan except yung mga salita ni Franklin Miano. Okay? Now, unlike dito, kunyari pumunta ka sa DTI, pwede ka magkaroon ng certification. Pwede, di ba? Nakasulat dyan. Ito, tertiary education refers to any post-secondary that it may be technical, vocational, or degree program. See? Ang pinopoint ko dito, merong tayong mga programa for financial literacy na mas higit kila Franklin Miano. In fact, ito, Bangko Sentral ng Pilipinas is promoting financial literacy across PH. Bakit yung sinasabi tong mga to? Kasi po, marami na po kailangan talaga nyong ipaalam to sa mga kamag-anakan nyo na wag bumili ng mga putang inang courses na kamamahal. Kasi meron naman pong libre. To 12, financial inclusion, start them young. Yes, Start So them young. what sort of initiatives have you had over the past couple of years to get that going in the education?
yung K to 12 linagyan nila ng financial literacy program. Ang tanong, nilagyan ba nila ng MSB? Di ba hindi? O, ano ibig sabihin? Di ba? Kayo na lang ang bahalang mag-decide. O, tuloy na natin dito kay Miano. Okay. Kasi kung namulat ka na maaga ka rin magiging successful. Kung Pwede ka rin maagang maging failure. Ang tanong, ilan ba sa negosyo mo ang bukas pa hanggang ngayon? Yan dapat yung mga sinasagot mong tanong. Nasagot mo na ba si Nadia Aider, si Vicky Grout, si Nico David, si Richard Tadeus, si JQ? Ang dami na namin, boy. Nagtago ka na yata eh. Biglang naging biglang naging vlogger. Vlogger na, ano yun, nakita ko 800 kanina eh. O, 3 digits, tuloy natin. alam mo yung halaga ng pera, kung paano mag-manage ng money, kung paano gumawa ng negosyo, paano makipag-interact sa mga ka-network mo, paano makipagpakilala sa isang tao, sa mga Meron kasing yan sa mga schools, okay? Yan yung tatandaan nyo. Kaya importante ang diploma. Diba? Yun, tuloy natin. clients, sa mga customers. Kumbaga, sobrang dami mong matutunan kapag maaga ka talaga namulat. Pero again, Namulat na naman. Alam mga paborito yan eh. Ikaw, tingin mo, yung kunyari, yung Empire at saka Phenomenal. Kung siguro nag-aral ka ng business, hanggang ngayon nasusustain mo pa rin yun. O hindi, di ba? Ano nangyari sa'yo? Iyak, di ba? Tuloy natin. hindi ito para sa lahat. Mahalaga pa rin ang edukasyon. Siyempre, saan ka matututo din? Siyempre, mag-math. Doon din ako natututo mag-math. Baga, basic education is super literal na kailangan. Pero para sa akin kasi, in my opinion, yung college kasi para sa akin is kapag meron kong kailangan na specific skill like pagiging doktor. Hindi, meron din business school sa college. Actually, meron niyang BS accountancy. Alam mo yon, 'di ba? Ikaw may accountant ka kasi dami mong pera, 'di ba? Sabi mo, merong dung business administration na course. Gets mo? Hindi lang basta doctor, lawyer ang meron doon. Hindi lang basta teacher, marami. Franklin Miano. Lawakan mo yung pag-iisip mo. Lawyer. Siyempre, kailangan mo siya matutunan sa loob ng eskwelahan, sa loob ng college. Pero ako kasi, I chose to be an entrepreneur. Oh, ayan na naman yan. Ang tanong dito, dun sa 10 business mo, ilan ang bukas? Oh, actually, hindi ako nagtatanong yun. Si JQ Crypto nagtatanong nun. Balita ko, karamihan doon, sarado na. Oh, nagsisinungaling ba kami? Then take it to court. Oh, kumuha ka ng diploma, walang diplomang abogado. O tuloy. Na hindi sa college. Pero nag-try pa rin ako mag-college. Pero nag-drop ako dahil gusto ko lang mag-focus. Pero hindi dahil wala na Saan ka magpo-focus, boy? ang kwenta talaga, literal, yung mga college. Iba-iba kasi yung estado ng tao, iba yung sitwasyon ng tao. Basta ang pinupoint Hindi, iba-iba, totoo, iba-iba yung sitwasyon ng tao. Pero if you want to learn financial literacy, go to school. Kasi po, yung eskwelahan natin is very well equipped with financial education. Makikinig lang po kayo. Kung walang pera, meron pong public school system. Kung may pera, ayan, mag-enroll ka dun sa Richard Tadeus, dun sa school niya. O, di ba? So, yun po, moral lesson nito, importante ang school. Hindi po, yung diskarte at diploma, hindi talaga pinagpipilian yon. Lamang ang edukado sa hindi. Okay, kita nyo siya, yung businesses niya. Ilan sarado, boy? O, paano? Yun lang, gege mga lods.